Gerald. 8. Magsalamin ka kasi. Ayaw po. So, verse number 9. Amen. So, babasahin po natin lahat ng sabay-sabay. Sa gawing likuran, nakita na po ba? Amen. Okay. All together, begin. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. So tayo pong lahat ay yumuko, panandali. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay makababahagi ng pakikinig ng inyo pong mga salita. Tulutan niyo po, O Diyos, ng banal na Espiritu ang siyang magbigay kaunawaan, karunungan sa bawat isa, Panginoon, na naririto sa bahay-sambahan. At ganoon naman din, O Diyos, ang kapatawaran ng aming mga pagkukulang. Linisin mo po kami sa lahat ng aming nagagawang mga kalikuan at pagkakasala, Panginoon. Nang sa gayon ay malaya pong makakilos ang inyo pong mga salita sa aming mga buhay. Maging ang inyong abang lingkod na gagamitin, ay gamitin nyo lamang bilang daluyan ang inyong pong pagpapala, Panginoon. At minsan pa, kayo po ang magbigay katagumpayan sa pangangaral ng inyong pong mga salita. Sapagkat ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Okay, so ngayong umaga, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ngayong umaga ay ating pag-aaralan ang talatang ating binasa, kung saan ay ang panahon na ito ay napakahalaga sa maraming tao, sapagkat ito yung panahon na kung saan ang mga pamilya ay nagsasama-sama, magkakamag-anak, nagkikita-kita upang salubungin ang tinatawag na Kapaskuhan o Noche Buena. Buenas Noche. Okay. So, ang verse number 9 na ating binasa, ang sabi po dyan, verse number 9, For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. So pamamagatan po natin ang ating mensahe ngayong umaga. Rich man, poor man. Rich man, poor man. So mayamang tao, no? At mahirap na tao. Yan. So alam natin ang kaibahan at napakalaki ng difference between rich and poor. Tama ba? Amen. So, iba ang handa ng mayaman, no, sa Kapaskuhan, sa handa ng mahirap. Ayan, kanina Sunday School ay habang ako'y nagtatanong sa mga kapatiran, may nagsabi ay may mga ilan na hindi capable na bumili ng mga malalaking Christmas tree, magagandang mga bolang kristal, no? Quality, no? At ang samantalang ang iba ay simpleng puno lang na pinutol sa bakuran, no? So sa madaling sabi ay malaki ang kaibahan ng mayaman sa mahirap at maging sa pagkain. Iba rin. Yung kinakain ng mayaman at mahirap, no? Iba yung halaga ng binili ng mayaman sa binili ng mahirap, no? Pero alam nyo, pagdating sa libingan, parehas lang. Iisa. No? Iisa. Parehas lang ang sukat. 6 feet below the ground. No? Okay, so, the New Testament contributors to the Christmas account ay itong Book of Matthew na binasa kanina sa atin ng ating scripture reader. No? So, in the Book of Matthew wrote of Christ the King. So, means the royal line. No? Na itong pagpapakilala ni Apostol Mateo na ang Kristo ay siyang hari. No? Samantalang in the Book of Luke
ay isinulat naman ito ng doktor na apostol na ito na si Kristo ay the Son of Man. Siya ay anak ng tao, no? Born in a stable. No? At ganoon naman din ang Book of John wrote of the deity of Christ, the Word made flesh, in John 1:1. So yan ang pagpapakilala sa ating Panginoon sa kanyang kapanganakan. No? So Paul condensed Christmas to one rich revelation. No? Okay, so it is the cause of Christmas. So our rich Savior became poor. No? He did this that we might become rich according to the scripture na ating binasa sa ating text. No? So ang dahilan pala, bagaman siya mayaman, ngunit naging mahirap nang sa gayon tayo ay magsiyaman. Amen? Amen. Kaya salamat may Kristong dumating sa buhay natin. No? Bagaman tayo ay mahirap, ngunit tayo ay naging mayaman nung nakilala natin si Jesus Christ. Amen? Amen. Why? Just because hindi lang dito sa lupa ang binigay na garansya ng Diyos, no? Na tayo ay tawaging mayaman, sapagkat dito sa lupa pansamantala, ngunit doon sa walang hanggan, no, sa kalangitan, na ating patutunguhan, no, ay masasabi natin, doon ay meron kang isang mansyon na hindi gawa ng kamay ng tao. Amen? Amen. Ito'y mansyon na gawa sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. It means it is very special na ang mga anak ng Diyos ay hindi talaga mahirap. So tayo'y mga mayayaman. So yung mentality na, mahirap lang ako eh. So dito lang sa lupa yon, kahit wala kang mansyon. Amen? Amen. So iiwan mo din yan kahit may mansyon ka dito. Dahil ang mansyon na binabanggit ng Biblia, no, doon sa mga pinangakuan ng ating Panginoon, ay doon sa langit natin makakamit yung kayamanan. No? At alam natin na ang kayamanan, no, ay iniimpok natin habang tayo ay nandito sa lupa. Amen? Salamat, may opportunity ka na yumaman. Kaya ang anak ng Diyos dapat masikap, masipag, no, matyaga, at puno ng pananampalataya. Amen? Amen. Kasi yan yung puhunan natin para tayo ay maging mayaman. Okay, sa ating mga kaibigan, no? Ang Biblia ay nagtuturo po kung paano tayo makatitiyak ng pagtungo ng langit. No? At ang kapanganakan ng ating Panginoon ang siyang naging dahilan, naging daan para ikaw ay magkaroon ng tinatawag na regalo na buhay na walang hanggan. At ang regalo na buhay na walang hanggan na yan ay hindi dito sa lupa. Pero bagaman ikaw ay narito pa sa lupa, ginagarantiyahan ng Diyos na makakamit mo yan kahit nandito ka pa sa lupa. Amen? Amen. So, nawa ay matanggap mo yung regalo na buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang buhay ay maiksi, ang kamatayan ay nasa tabi mo lang. No? Sabi nga ng pastor, ang kamatayan lagi nating katabi. Sa higaan, sa upuan, no? Sa pagsakay natin ng bus, pagsakay natin ng sasakyan, no? Sa trabaho. So ang kamatayan palagi nating kasama. So ang malungkot, hindi lang natin alam kung kailan. Tama? Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, mahalaga na maunawaan mo na yung kaligtasan na laan ng Diyos, no, sa pamagitan ng Kristo na ipinanganak, na ipinagdiriwang ng mundo, na ang alam nila ay December 25, mahalaga na matanggap mo yung regalo ng ating Panginoon. So, number 1, so what the Savior laid aside when He became poor? Ano ba yung mga bagay na kanyang isinesang tabi? No? O masasabi natin hindi binigyan ng halaga upang siya ay upang siya ay tawaging mahirap. So sabi diyan, though He was rich, He became poor. So may kasabihan dito sa lupa, no, na mahirap yung naranasan mo yung mayaman ka, tapos bigla ka naghirap. Diba? Mainam pa yung galing ka sa mahirap, and then yumaman ka. Sa Bible, baligtad. Yung mahirap na iniisip natin na hindi maganda, yung karanasan na mayaman ka tapos biglang lagapak.
napakasakit. Napakahirap tanggapin. Na dating kumakain ka ng sagana, kumakain ka ng masasarap, nabibili mo ang gusto mo, ngayon hindi na. Pero alam nyo, yan ay naranasan ng ating Panginoong Hesus, no? Sa kadahilan ng gusto niyang maging mayaman ka. Ayan. Gusto ng Diyos tayo ay maging mayaman. So, He laid aside this place in heaven. So, iniwan ng bugtong na anak yung kanyang trono sa kalangitan. Isang Diyos na makapangyarihan, no? Nagsalaman, nagkatawang tao, ipinanganak sa pamamagitan ng isang berhen, no? At ang kanyang kapanganakan ay hindi maganda. Alam natin, sabi kanina ng isang nanay, okay lang po ba maglagay sa bahay ng mga belen, no? Yung mga maliliit na shepherd, no? Na merong baby Jesus doon sa lalagyan kasama ng kanyang nanay, tatay, no? So yun ay ating sa may hirap usually nilalagyan lang ng kumukuha lang sa bukid ng ginikan eh. No? Dati yun ay nilalagay sa pag bumibili ka ng itlog sa palengke. Yun na Sinasaksakan ng ginikan tsaka lalagyan ng itlog. Ngayon kwan na karton na no? Para huwag mabasag. May bahay-bahay. So yun ang inilalagay, yung belen. No? Okay. So iniwanan sa madaling sabi ng ating Panginoon ang kanyang trono at naranasan na ipanganak sa pamamagitan ng isang beren. At sa pangkaraniwang lalaki na isang karpintero, no, sa katauhan ni Joseph, no? Joseph the carpenter. At siya ay hindi isinilang katulad ng kapanganakan ni Lemuel sa ospital. So hindi siya sa ospital pinanganak. Saan? Sa sabsaban. Pag sinabing sabsaban, mabaho, marumi, no? Mga hayop andun, no? Lugar na kung saan pinananahanan ng mga hayop, no? Ando na mga duming, ando na ang mga kung ano-ano, no? So doon ipinanganak ang isang Diyos na nagsalaman. So hindi marangya, hindi mayaman, walang pamper, no? Binalot lang ng magaspang na tela, no? Kayong lino. At alam nyo ba yung kayong lino, no? Na ginamit sa ating Panginoon, pinambalot yung swaddling clothes. Yun yung simbolo ng pambabalot sa kanya pag siya'y namatay. Swaddling clothes. Kaya mapalad pa tayo nung tayo pinanganak eh. Nakakabili pa ang ating nanay ng tatay ng lampin, no? Ng cotton na tela, no? Pero ang ating Panginoon, swaddling, binalot lang. So kaya masasabing siya'y nagpakahirap o naging mahirap, rather to say, para sa atin, no? So, a place of perfect climate. So alam natin yung lugar na kanyang iniwan pansamantala, yung kanyang trono, no? At yung lugar na kung saan ay hindi apektado ng klima. Sabi ng aking may bahay, ito yata yung December na hindi malamig, no? Lalamig, iinit, lalamig, iinit. Kaya nawawala yung ibang boses, no? Iba'y nagkakaroon ng mga karamdaman, ubo, no? Salamat na tayo ay gumaling na sa ating mga sakit, ano? At nung isang araw naman ako ay hindi ko alam yung pa ako. Naramdaman ko na lang, iika-ika ako. Parang may bato na nakalagay sa ilalim, talampakan ko, no? At nagtatanong na ako sa aking kasama na, pwede bang imalatiya itong buwan? Kasama ba sa protokolo yung paa masakit? Nagbabalak na ako eh. Pagka kasi nagtuloy-tuloy pa mahirap magtrabaho ng hindi ka komportable. Ano yung gout? Ika-ika. Ayan. Hindi ko kasi kilala ang gout pero habang ako'y nagkakaedad, nakikilala ko yung gout no? Sabi nila, gout, hindi ko matanggap na gout yun Welcome to the club. Para bang, so buti na, wala na. Ay tatapa ko na ng plat. Amen. Okay, so sa madaling sabi ay hindi sakop ng klima, karamdaman, kung saan lahat doon ay perpekto sakdal ng mga mamamayan, no? A place of continual praise, no? Of perpetual peace,
So, yung lugar na kanyang nilisan na araw-araw, oras-oras na nararanasan ng ating Panginoon na siya ay awitan. Katulad ng inawit natin kanina. No? A shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land. No? So, kaya salamat. No? Na bagaman siya'y mayaman, siya'y naging mahirap para sa atin. So iniwan niya ang lugar na kung saan siya ay tampok ng pagsamba, pero ngayon siya ay andun, hinahunting ni King Herod. Diba? Kaya yung lagi ko sinasabi, December 25, hindi talaga December 25. So hindi sinabi sa Biblia, nilihim. Bakit? Kasi pag nalaman yun, papatayin ng baby Jesus Christ. Kaya sila ay naglakbay ng ilang milya para umalis doon sa lugar ng kanyang pinanganakan, no, sa Bethlehem. Okay. So, ganun pa man, some won't even leave a comfortable bed to worship Him. Yung mga ganitong panahon. Minsan, pagka masakit ang ating balakang, hindi na tayo dadalo. No? Masakit ang ating ulo, hindi na tayo dadalo. Pero ang Panginoon, bagaman siya'y inaawitan sa kalangitan, ngayon hindi na siya maawitan. Bakit? Nandun siya sa sabsaban. Nandun siya sa manger. Ayan. So, minsan kung ating pagmamasdan, so, ginawa lang talaga na maganda yung manger no? Pero yan mabaho na lugar, madumi. Di ba ang sabi doon, nung sila ay pumunta doon sa isang bahay, ayaw siyang tanggapin. Nung ang Panginoon ay bumaba mula sa langit, walang taong gustong tumanggap sa Kanya. Bakit? Masyadong busy ang mga tao sa maraming bagay. Mas mahalaga sa kanila yung kanilang ginagawa kumpara doon sa Diyos para bigyan ng puwang sa kanilang mga puso. They had no the in. So walang matuluyan ang ating Panginoong Hesus. Kaya dinala siya ng kanyang mga magulang doon. Nakakita sila ng, ano bang tawag sa atin doon? Lugar ng mga hayop, parang barn. Maganda pa nga yung barn. Pero yun ay... Stala. No? Stala. Quadra. So ako sa quadra. Ayun. So doon siya dinala. So, ganun pa man. So ang mga tao ay abala. Kaya ang Christmas ay ito'y commercialism daw ito no? Bakit ang mga tao ay kung saan ay ang kanilang mga isipan ay masyadong busy. Bakit? Mga regalo na kanilang bibilin, no? Para sa pamangkin, apo, anak, asawa, lahat, no? So, bakit? Pinopromote kasi ng Christmas yung gastos. Ayan, kakuripot naman ni preacher. Totoo naman talaga gastos. Yun ang pinopromote. Ito raw yung pinakamalaking selebrasyon na magastos yung December. Pag December 25. Bakit? Marami kang pinaglalaanan ng pera mo. Hindi lang dito sa lugar ng Italia, maging sa Pilipinas, lahat sila iniisip mo, oh, Christmas ngayon, kailangan ko magpadala, magbigay kay ganito, kay ganyan. No? Di ba? Masyado tayong puno ng mga alalahanin, ng mga obligasyon. Alalahanin na lang. So ano nangyari? He laid aside his position in heaven. Kanyang isinesan tabi. In Philippians chapter number 2. So huwag niyo alisin sa ating text. Philippians 2, verse number 5. So, ang sabi dito, let this mind, nakita na po ba? Amen. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. In 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. So, nakita nyo? Nung bumaba ang Panginoon dito, hindi talaga itsura na Diyos. Siya ay katulad ng pangkaraniwang tao, no?
Kaya sabi, bagaman siya'y Diyos, no, ay hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos, but made himself of no reputation. No, para bang tao na masasabi mong walang kinabukasan, no? Hindi kilala sa lipunan, no? Bakit? Maralita, mahirap, no? Hindi nagdadamit ng katulad ng damit natin ngayon, no? Pero ang Panginoon ay nabuhay na pangkaraniwang tao na katulad ng isang servant. At pag sinabing servant, magaganda pa nga tayo pagka pumasok sa trabaho kahit tayo katulong di ba? Nakaporma, nakapabango, naka-lipstick, naka-makeup, no? Nakaporma, naka-rubber shoes, no? Talagang bihira ako makakita ditong Pilipino na naka backpack na ang backpack niya ay North Face. Lahat ng Pilipino na nakikita ko dito naka North Face, pumapasok sa laboro, no? So, ayan, Louis Vuitton pupunta sa kanyang amo, no? So nakita niyo. Pero ang Panginoon ay talagang masasabi mong mahirap Bakit? Walang North Face. Walang South face. Talagang simple lang. Bayong. Down to earth. Talagang kung ikaw ay tao na abala sa pang-araw-araw, hindi mo siya mapapansin Bakit? Pangkaraniwang tao lang na nakakasalubong mo. At yun yung mga panahon na ang Panginoon natin ay nagministeryo dito sa lupa na hindi siya napapansin. At alam niyo, kaya lang siya napansin nung ang mga tao ay may mga sakit na. Kaya may mga gout na. No? Yan. Nandun na sa ospital. Okay, he came to the rejection of the innkeeper. So alam natin yan, kung babasahin natin tong gospel, na hindi talaga tinanggap ang Panginoon. Bili mo, baby. Dito siguro, pag nakakita ka ng baby, hindi ka sa magulang mahahabag doon sa bata. No? Kaya lang gano'n na ang kanilang katayuan. Malayo ang nilakbay nila, madilim na daan. No? Sa kanilang pagod ay nagbabakasakaling may tumanggap sa kanila. Minsan ang mga magulang ni Jesus Christ sa laman, maiisip nila na bakit kinakailangan nilang magsakripisyo. No? Na dalhin ang bata, itago ang bata. No? Sa kalagayan na yun, baka bumigay ka na Pero salamat, ginaid sila ng Panginoon. Amen? Kaya ang buhay, kahit na mahirap, pagka may guide ng kamay ng Diyos, makapagpapatuloy ka. Amen. Kahit maraming rejection, kahit maraming pagsubok, why? There is God who is there. So, some so occupied with position, they won't serve Him. So, sabi ko nga, ang sambahin ang Diyos, no, bagaman siya nagkatawang tao, no, nakisalamuha katulad ng pangkaraniwang tao. No. So, sa madaling sabi, no, sa marami natin ginagawa, sa buhay natin, minsan hindi na natin siya makuhang paglingkuran. Hindi na natin siya makuhang sambahin. Number 2. So why the Savior became poor? So bakit ba siya naging mahirap? Hindi ba pwedeng pinanganak siya na mayaman? So alam niyo yung dahilan? It's for your sakes. Ito'y dahil sa iyo. Ito'y ginawa niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. So ginawa ng Diyos yun. Na maranasan ang rejection, maranasan ang hirap, maranasan ang kasalatan, just for you and me. Kailangan ba niyang gawin talaga yun? So kung ating iisipin, no? Kaya, alam niyo yung awitin na mensahe na a sinner like me, tama ba? Na hindi mo lubos maisip pa bakit ginawa ng Diyos yun para sa iyo. No? Hanggang kamatayan.
Hindi kanya iniwan. It's for your sakes. So no wonder shepherds must be notified immediately. So sila yung unang nakaranas ng pagsamba sa kapanganakan ng ating Panginoon. So bakit shepherd? No? So yung mga wise men huli na lang No? Bakit? Sila yung mga outcasts na hindi na nila mabigyan ng panahon ng kanilang mga sarili para pumunta ng church. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inuna sila para sila'y makasamba. Amen? So wala na silang time Araw-araw ng buhay nila, natalian na sila sa pag-aalaga ng tupa, no? Pagbabalahibo ng tupa, pagpapakain ng tupa, paglilid sa mga tupa. Wala na silang time. Pero sabi ng Panginoon, kahit wala silang time, bibigyan ko sila ng pagkakataon, no? Para mabago ang kanilang buhay. Yung routine ng kanilang buhay, mabago. No? Kaya itong mga shepherd, ganun na lang yung kanilang tuwa nung nakita nila yung baby Jesus So wala silang may offer na regalo sa ating Panginoon. Wala. Bakit? Kasi yung katayuan nila sa buhay no? So hindi maayos, marumi, mabaho din. No? At alam nyo, ang kalagayan natin sa Panginoon, nung hindi pa natin siya nakikilala sa ating buhay, tayo tulad ng mga shepherd. Inabot tayo ng Panginoon sa maruming buhay. Binago tayo ng Diyos sa ating mga maling ugali. Salamat, may baby Jesus na ipinanganak para bigyan ka ng pag-asa, para mabago ang ating buhay. Amen. Right? Kasi ayaw ng Diyos Gusto niyang ma-enjoy mo ang buhay. That's why He came down to earth for your sakes. So, no wonder wise men must be guided by star. So, ganun din. Alam niyo kung walang guide, hindi makakasamba tong wise men Kinakailangan may guide. Kinakailangan meron magturo sa'yo. Kinakailangan meron magsabi sa'yo. Kinakailangan meron mag-invite sa'yo. Come and let us worship the Lord. Siguro kung wala nag-invite sa akin, hindi ko matututunan sambahin ng Diyos. Salamat sa mga taong nagbigay ng panahon para makilala ko si Jesus. Kaya yung taong nagturo sa'yo, nagturo sa akin, hindi mo makakalimutan Siya yung taong nagdala sa'yo para sambahin ang Kristo. At bakit sila tinawag na wise men? No? Why they called wise men? Alam niyo, when we worship the Lord, nagiging wise tayo sa harapan ng Diyos. And when we don't worship the Lord, we became fool. Nawawalan tayo, nagiging mangmang tayo pag hindi natin sinasamba ang Diyos. So, kung ating papansinin, bakit ba wise men? Matalino ba talaga sila? Kasi ang Bible nagbabanggit na matalino ang tao pagkakilala niya ang Diyos sa buhay niya. That's why they call them wise men. At hindi lang sila tatlo. Marami sila. At walang pangalan. Hindi si Baltasar, hindi si Melchor, hindi si Gaspar. Hindi yung mga pangalan. Walang pangalan sa Bible. Bakit? Baka yun ay ikaw. Baka yun ay ako. Baka yun ay tayong lahat. Wise man. Amen? Amen. Walang pangalan Isa na galing yung pangalan. Kasi matatatak sa isip natin si Melchor. Siya lang palang wise. Ako hindi wise. Mapuro lang aking ulo. Hindi. Pagka ang tao'y sumasamba sa Diyos, she became wise. Amen? Amen. Kaya nga yung salitang iron sharpeneth iron No? Pag sinasamba natin ang Panginoon, nahahasa ang ating pananampalataya. Amen? Amen. Yan ang trabaho ng Holy Spirit sa buhay natin. So, nakita natin why the Savior became poor. No? It is because
for our sakes. No? So he became a servant so we can become saints. So sabi ko, ang sinasabing saints, hindi buhay. Yung buhay, yun ang sinasabi ng Biblia. Lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, they call them saints. No? Hindi naman sinasabi sa Bible, wala kang makikita sa Bible na patay, na tinawag na saints. Hindi, mga buhay. So he died so we can have eternal life. Amen? Amen. So yung pala ang dahilan. So ngayon ay December, pinagdiriwang natin kapanganakan. And then pagdating ng Abril, pagdiriwang naman natin kamatayan. Pagkamatay, pagkabuhay. So nakita nyo? No? So kaya ang Diyos ng mundo namamatay, nabubuhay, pinapanganak. No? So ang Diyos natin ay minsan pinanganak, minsan namatay, at nabuhay, magpakailanman. Amen? Amen. So nakita niyo yung kaibahan? Kaya kung ang mundo magtuturo sa atin, maraming ituturo kung sa ituturo. Pero salamat, ang Bible, isa lang tinuturo niya, katotohanan. Right. Okay, number 3, panghuli. Yan, paborito ng mga Baptist. So, what the Savior gives to poor sinners to make them rich. So, ano na ba yung ibinigay ng tagapagligtas sa isang makasalanan? Mahirap, nang sa gayon sila ay tawaging mayaman. Yung salitang might be rich, upang sila ay magsiyaman. So, ang Panginoon natin ay gusto niyang iparanas sa kanyang mga anak kahit ang karangyaan sa mundong ito. Sabi ko nga, ang blessing, material blessing, makinig kayo, dito sa mundo ay pinararanas din ng Diyos sa atin, no? Sa ating mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin ay may mga pagpapala ang Diyos na laan para sa iyo, na gusto niyang ma-enjoy mo. Not to the extent na lumaki ang ulo mo, maging spoiled ka, no? Yan ay gusto niyang iparanas sa iyo, no? The way how you serve Him. Kasi ang blessing ng Lord, kung ito ay pinagsikapan mo, no? Ginawa mo ng the best. So yung blessing na yon, no? I believe, ay ipararanas sa iyo ng Diyos upang ma-enjoy mo. Pero yung hindi mo naranasang paghirapan ng isang pagpapala, hindi mo madamang blessing eh. Hindi mo masyado ma-appreciate. Para bang yung salitang thank you, parang gano'n na lang. Pero yung blessing na ito ay pinagsikapan mo, katulad itong December, di ba may mga bonus kayo? Wala. Ayan. Huwag kayong magmamangan. Wala. Ayan. So yung iba talagang wala. No? May mga bonus eh. Kasi kahit ako'y nasa Pilipinas, may bonus eh. No? Pagka ganitong December, meron. No? Bakit? Kasi yun ay pribilehiyo ng isang manggagawa sa kumpanya. Dati. So, yung isang buwan na hindi mo pinaghirapan, ibibigay sa iyo as bonus. Diba? 13 month. So, ang ating Panginoon, so doon sa ating pinaghihirapan, alam niya na worth tayo doon sa blessing na kanyang ibibigay. Amen? Amen. So, at don't make me wrong. Kasi ang blessing, hindi lahat ng blessing galing sa Diyos. Right. May mga blessing na galing kay tanim. May mga pagpapala na galing kay Satanas. At si Satanas, kaya ka rin payamanin. No? At maraming mga artista, mga singers, na isinangla ang kanilang kaluluwa kay Satanas para sila ay maging famous. Like Lady Gaga. Diba? Amen. At ganun din si pangalan, Beyonce. Mga Illuminati. Yeah. No? Kaya lang, ang buhay nila nakamonitor. May mga taong nagbabantay sa kanila. Even Marilyn Monroe. So nakita natin na ang pagpapala ay hindi lang, ang pera, kaya tatandaan niyo mga kapatid, ang pera,
Hindi lang Diyos ang nagbibigay ng pera. Even Satan can give you more than that. So, alam ng Diyos na doon sa ating ginagawang paglilingkod, kahit hindi mo hingin, automatic yun yung blessing ng Lord. No? Automatic. So, gusto lang niya makita yung ating katapatan. At alam niyo, nakikita ang katapatan saan mga pagkakataon? Hindi lang sa mga panahon na meron ka. Masigit sa panahon na wala ka. So, doon nakikita ng Lord paano nakukultivate ang faith natin sa Kanya. Kaya ang blessing, no, tayo ay nagiging channel. Tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos pagka tayo ay nagtatapat. No? Saan? Sa oras, sa talento mo, sa buhay mo, panahon mo, sa lakas mo, no? Karunungan mo, at ganoon din sa ating mga tinatangkilik. Okay, so, that might be rich. So, great gifts from Jesus that make us rich. So, ano ba yung mga gifts na ito? At bakit niya tayo tinawag na naging mayaman? No, dahil sa Kanya. Okay, Ephesians 2:8-9. Quote ko na lang. Huwag niyo nang buksan. Ephesians 2:8-9. The gift of salvation. No? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. So, ang kaligtasan ay isang regalo na bigay ng Diyos. At sabi dito, hindi mo ito pinaghirapan. Wala kang part dito. Ni kusing. No? Kaya wala tayong may pagmamalaki pagdating sa kaligtasan. Amen? Amen. So, ano pa? The gift of eternal life. So, regalo na buhay na walang hanggan. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Di ba yan ay pagpapakita na ikaw ay mayaman? Amen? Amen. Meron kang pag-aari. Meron kang meron ka sa buhay mo na masasabing eternal. Hindi nagbabago, walang hanggan. At number 3, the gift of the Holy Spirit. Diba? Romans 5:5. The gift of righteousness. Romans 5:17. At ganoon din, John 14:17, the gift of peace. The gift of peace. Meron tayong kapayapaan. Bakit? Kasi sa mundong ito, walang kapayapaan eh. Lagi ka nag-aalala, laging kulang, laging salat, laging may sakit, laging may problema, laging may dinadalang kabigatan. Pero yung peace na binibigay ng Panginoon, inaalis niya yung mga alalahanin sa buhay. No, pinapalitan niya ng kapayapaan. At ganoon din, the gift of victory over death. 1 Corinthians 15:57. No? Ang sabi ng Panginoon, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga mananampalataya. Anong kamatayan yon? Second death. Yung mga hindi nakaranas ng ikalawang kapanganakan, they have second death. At yung mga nakaranas ng bagong kapanganakan, they have only once. Meron lang silang isang kamatayan. Amen? So, hindi ba yan ay pagpatunay na ikaw ay mayaman? Amen? Amen. Baga, sino ang nagpakahirap niyan? Ang ating Panginoon. Kasi kung walang Diyos na isinilang at namatay, no, at nakilala mo sa buhay mo, hindi mo mararanasan ito para tawagin kang mayaman. Amen? Amen. So, sa aking pagtatapos, so sa ating mga kaibigan, so maaari kang lumapit sa ating Panginoong Hesukristo bilang isang mahirap at makasalanan patungong kapahamakan ng impyerno. At maaari mo naman ding matanggap ang regalo ng Diyos. Ano yan? Kung sasampalatayanan mo siya, nang sa gayon ikaw ay maging mayaman sa harapan niya. So, wag natin sayangin, mga kaibigan, ang buhay. So, alam niyo, ang kahulugan ng buhay, sabi nagtanong ang isang bata sa kanyang tatay. Sabi niya, Daddy, ano ba ang kahulugan ng buhay? Ano ba yung meaning ng life? Sabi ng kanyang tatay, alam mo anak, ang tunay na buhay
ay yung makilala mo si Kristo sa buhay mo. Kasi yun lang pala ang makapagpapabago, yun lang ang makapagbibigay sa iyo ng pag-asa. At bukod doon, maliban kay Kristo, wala na eh. Lahat pansamantala. Amen? Pero yung inaalok ng Diyos, everlasting. No? Forever. Yun ang tunay na forever. Kaya mga kapatid, no? Bagaman ang Diyos ay naging mahirap, yan ay para sa atin. Nang sa gayon tayo magsiyaman. No? At ngayong tayo mga mayaman na, so mahalaga na makita ng Diyos na ikaw at ako nagpapatuloy. Mahalaga na ikaw at ako makita ng Diyos sa iyong pagiging anak ng Diyos ay ma-experience mo rin yung mga nakalaang plano ng Diyos sa buhay mo. So yan ay kinakailangan mong malakaran. Yan ay kinakailangan mong gawin. At hindi mo mararanasan ang pagpapala ng Diyos na yaman, no? Pag hindi mo in-exercise ang iyong faith. Kapag hindi mo ginawa yung the best mo para siya ipaglingkuran. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y mananalangin na. Let us pray to the Lord. Tayo po'y tumayong lahat. At pumikit, tayo po'y manalangin.